Nitong mga nagdaang araw, bago nagpasimula itong paglilitis, paulit-ulit na sinasabi ng prosecution na manangan sa ebidensya. Pero nakikita natin yung mga kalaban, yung katunggali, patindi ng patindi yung bashing, patindi ng patindi yung bullying. Ano ang ginagawa ng mga tagapagsalita o ng communications group ng prosecution panel para masiguro na matumbok ng publiko yung pinakadiwa ng prosesong ito? Well, sa panig ng prosecution ay patuloy yung aming pagkikwento ng mga ebidensyang inilatag. No? At yung nakafocus dito doon sa kahalagahan ng statement na binitawan ng aming witness. No? We do not go over these statements na ipinahayag. Dahil pagka ganun, papatulho kami doon sa mga hindi dapat patulan. No? According to one of our colleagues, sabi nga niya, yung mga ganyan mga pagpakalat ng fake news at pagbabash doon sa mga membro ng prosecution panel, bread and butter na po yan nung katunggali. No? At yan po ay hindi ho bago dahil from the beginning, hindi pa ho, pinag-uusapan pa lang ho sa Committee on Justice itong usaping ito, tuloy-tuloy ho yung pambabash nila. And all those who are participating and wanting the truth to come out, lahat ho yan ay binash nila. Hindi ho natin kailangan sigurong sagutin yung kanilang mga pagpapakalat ng mga fake news at paninira no, doon sa mga membro ng prosecution panel. So, how would you describe yung so-called operation Romanov? Is this a ploy to distract the attention of the public from the real score? Kung natatandaan po natin, natanong ho yan doon sa aming witness. At ang sagot ng witness, inimbestigahan ho nila yung Oplan Romanov na sinabi nung isa doon sa participant, doon sa video. Apparently, no, they were extending invitation. Inimbitahan ho nila itong mga ito. At hindi naman ho sila nag-cooperate no, sa NBI. So, again, kung hindi magko-cooperate at hindi mas-substantiate yung sinasabing Romanov na yan, yan po ay figment of their imagination. Halimbawa ako, medyo may pagkasuwail at sutil. Nag-xerox ako ng perang papel. Sinubukan kong ibayad sa restaurant. Pag tinanggap niya yon o hindi tinanggap, ako po ba pwedeng kasuhan? Iba naman yun, ha? Kasi ang pinag-uusapan Kasi natin... ginagawa po yan. Ginagawa yun. Sinabi sa mga social media posting. Iba yon kasi ang pinag-usapan natin kung ano yung tatanggapin ng korte. Yeah. Hindi naman yung tatanggapin sa restaurant. yung issue kasi sa korte, ano yun dati talagang stricto ang ating mga judge na basta't photocopy, hindi mo mailabas yung original, hindi tatanggapin yan. But now, they have changed that rule. And mas alinsunod yan sa international practice. Kahit sa Amerika, sa iba't ibang mga jurisdiction, ganun na rin ang nagiging rule at batayan nila. Apo. Dahil, basta't masabi ng testigo, magkapareho lang yan, it's a faithful reproduction, sapat na yon kahit na Sige photocopy po. siya. Yung pong ginagawa ng iba na parang form of demonstration, protest kung matatawag man, na nagbabayad ng Xerox copy na pera, yun po ba yung pwedeng kasuhan ng paggamit ng falsifikadong pera? Ang alam ko, maaring counterfeiting po yan. Yan ang matatawag natin na krimen. Po. Yung this week, magkakaroon ng testimony yung isa pang NBI agent. Ano yung expected na testimony niya? Okay, we can only give the general look of the testimony. Kasi nga ho, okay, si Senior Agent Calilong, yung pundasyon, Senior Agent Calilong ay napatunayan nga na tunay yung video recording, authentic. Ang mangyayari naman ngayon in the case of Attorney Jeremy Lotok, who is a seasoned NBI investigator, a lawyer, NBI lawyer, sasabihin naman niya po, bakit at paano nila sinuri yung mga ebidensya, yung mga video na pinakita at inauthenticate dun sa testimony ni Senior Agent Calilong. So ano yung istorya doon? Paano nila, ano yung naging resulta ng kanilang investigasyon? Because he's the head agent of the team that investigated the threats. And syempre kasama yon yung mga video. So yun, paano, bakit, sinuri, ano yung resulta ng pagsusuri ng kanilang mga investigasyon, yung kanilang mga follow-up investigation din. Kasi nga si Senior Agent Calilong, he mentioned about yung mga open source investigation, and then susundan din ito ni Attorney Jeremy Lotok. So he will both be corroborating as well as adding certain aspects to the testimony of Agent Calilong, lalo na doon sa pinaka-investigasyon mismo at ano ang resulta, ano yung basehan nung kanilang konklusyon kung bakit rinifer nila at rinifer na nila o finorward nila sa DOJ. So meron silang finding na ito ay grave threats
na ito ay merong probable cause at the level of the investigators for a grave threats case. So kasama po yan. Ano yung mga circumstances, ano yung mga condition, ano yung seriousness nung mga pagbabanta na yon, ano yung umiiral na konteksto dun sa pagbabanta given the results of their investigation. How about yung testimony ng Chief of Staff ni VP Sara, si Zuleika Lopez, as a hostile witness? Ano yung expect nyo defense? Well, we cannot, of course, at this point, disclose kung ano yung magiging direction or focus ng investigation, especially that, of course, that she will be presented as a hostile witness. So, kung ano man ang, kasi nga ho, yes, nasabina na siya, and she is expected to appear, but tandaan din po natin na ang pag-assess po ng prosecution kung sino at ano ang susunod na ebidensya ay base yan, that would depend on the outcome of the testimony of the preceding witness. So isusunod ba kaagad si Attorney Zuleika o meron ba dapat kailangan mo nang ipresenta after Attorney Loto? It depends now on the outcome of the testimony of Attorney Loto. Ma'am, samantalahin ko lang yung pagkakataon. The way the prosecution is now presenting the articles of impeachment, was this your original plan or before the trial started, nagbago ba kayo ng legal tactic? Ang pinaka-tactic pa rin siyempre is that ano yung mga ebidensya na importante at sino mga testigong importante, sino yung mga testigo na makakatulong sa pagbuo ng istorya. Kasi nga foundation yung ginawa ni Senior Agent Mark Calilong. Yes, we may have initial, the sequencing of witnesses. Meron nung initial listahan na ho yan. Meron na po yan initial na plano. Pero hindi ibig sabihin mag-i-stick lang doon sa plano na yon. Depende ho talaga kung ano yung makita, anong kakalabasan nung testimonya ng nakaupong testigo. So we have initial plans and that is always subject to modification as we go along. Parang, on another note, all the while we've been made to believe na si VP Sara will not appear personally dun sa impeachment court. Pero nasa news ngayon, may condition siya para mag-appear dun na humingi yata ng refrigerator para dun sa holding room. Tsaka sariling caterer. Nasa dyaryo. Ang alam po namin is that nung pumunta si Attorney Lopez as reported in media, ay nakipag-discuss with kay Attorney Bantug, the clerk of the impeachment court, about so-called administrative matters. So kung ano po yung mga hiningi siguro. But I don't know if that is something to do with the expected appearance or the so-called conditional appearance of VP Sara. Kay Attorney Chel po. Ang biggest elephant in the room kong yung issue ng threshold voting. Without going into the merits of this issue, may we know kung when can this be considered a justiciable issue at kailan pwedeng pumasok yung Korte Suprema para tuldukan itong usapin na ito? Magandang tanong yan. Actually, balikan natin yung isang naging kaso noong pang 1949. Yun naman ang naging issue doon ay yung quorum ng Senado. Doon kasi natin makikita kung kailan nila pwedeng iakyat sa Supreme Court ang issue. Ang nangyari doon ay nagpasya na ang 12 miyembro ng Senado na sila ay quorum. At doon na lang inakyat ng kabilang panig yung issue. Dahil doon na lang nagkaroon talaga ng tinatawag natin na konkretong question na dapat pagdesisyonan ng ating Korte Suprema. Ngayon, ilagay natin sa konteksto ng impeachment dahil wala pa naman klarong kaso yan pagdating sa impeachment. Yung Avellino versus Cuenco ay quorum ang pinag-uusapan. Pagdating sa impeachment, sa ngayon, wala pa naman botohan. Mangyayari yan under the Senate rules pag natapos na yung pagrepresenta ng ebidensya ng magkabilang panig at one count per article magbobotohan ang mga senator judge natin. So, sa tingin ko, kung ang magiging batayan natin yung dating mga kaso ng Supreme Court, ito ay personal kong opinion magiging justiciable issue lamang yan pagka nangyari na, nagkabotohan na. At na umabot doon sa issue na ilan ba talaga? Let's say, ang naging vote ay 16 or more. O di wala na ang issue. Let's say, ang naging vote ay hindi man lang umabot ng 12, wala rin issue. Pero, let's say, umabot ng 14 or 15, doon lang magkaka-justiciable issue. Dahil doon lang pwedeng may magsabing senator, sandali lang,
Kung 14, let's say 21 ang members, o de 2/3 na dapat yon. Doon na lang maaaring iakyat yan at pagdesisyon ng ating Supreme Court. Yan ang aking opinion.